Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, huling araw ng Oktubre 2024. Ako si Barty Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bispera Santo Dos Santos, ilang memorial parks magdamagan ng operasyon. Mga kababayan natin dumadagsa na sa mga sementeryo. Pamunuan ng PTEX nakabantay sa posibleng epekto ng Bagyong Leon sa mga biyahe ng bus patungong probinsya. Update sa buhos ng mga pasahero sa NAIA, tutukan. Mga motorista, pinag-iingat ang MMDA ngayong undas sa mga tinaguriang deadliest roads sa Metro Manila. Mga presyo ng bulaklak lalo pang tumaas. Bagyong Leon, palabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR, pero hinagupit muna ang Northern Luzon. At sa ating balitang showbiz, mga kaanak ng yumaong celebrities bumisita na rin sa mga sementeryo. Mga fans dumalaw din. Bisperas ng undas. Ilang oras bago ang paggunita sa araw ng mga patay, makakasama natin para magbigay ng update sa lagay ng mga biyahe sa PTEX si Ian Maghanoy. Habang aalamin naman ng kasama nating si Ace Cruz ang lagay ng mga bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Magandang gabi. Pambungad sa ating newscast, isang araw bago ang undas, kaya naman patuloy ang dagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal at paliparan para makauwi at humabol sa pagbisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At live nga mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, may balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Barbie, tama ka dyan na patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. At kung makikita nyo sa aking likuran ay patuloy ang daloy ng mga pasahero dito sa terminal. Ganyan na ganyan din yung itsura na o yung sitwasyon sa lahat ng mga terminal, partikular sa NAIA, para makauwi sila sa kanilang mga probinsya at nang sa gayon ay mabisita nila ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay bukas sa araw ng undas. Pasado alas 2 ng hapon ng Huwebes, nag-inspeksyon ang MMDA at NCRPO sa PITX at NAIA Terminal 3 para masigurado ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Pinangunahan ni MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lepana at PITX spokesman Jason Salvador ang inspeksyon. Maayos ang ating sitwasyon at yung mga threats na nakakarating sa atin are just common na mga threat na sinasabi natin na pickpocket, akat bahay. But yung terror threats, wala tayong namamonitor so far. No? So yung sa mga maliliit na mga krimen na yan, kayang-kaya natin makapulisan yan. Marami pa tayong available trips. Kung nung mga nakarang araw medyo nagkaroon ng pag fully book, no? Dahil nga naantala pansamantala yung mga papuntang Bicol dahil nga doon sa bagyong Christine. Pero ngayon nanumbalik na yung sigla ng biyahe natin dyan. No? Panandalian kasing nahinto nitong nakaraang linggo ang biyahe pa Bicol kasunod ng hagupit ng nagdaang bagyong Christine. Bandang alas 6 hanggang alas 8 ng gabi naman dumagsa ang mga pasahero sa bus terminal. Ang foot traffic dito sa PTEX pumapalo sa halos 164,000 na bandang alas 7 ng gabi ayon sa pamunuan ng terminal. Kaya naman ang karamihan pagod na sa pila at kakahintay. Medyo nakaka-stress, nakakapagod. Samantala, sa kabila ng dagsa ng mga pasahero, nananatili pa rin sa 420,000 ang bilang ng mga sasakyang dumaraan sa kahabaan ng north at southbound lane ng EDSA. Ibig sabihin, kahit bisperas ng undas, halos kapareho lang ito ng bilang ng naitatala araw-araw. Hindi na halos nadadagdagan at almost the same kasi marami namang nakauwi na sa probinsya. So, inaasahan natin na ganoon na rin ang magiging volume hanggang ngayong araw na to, maaaring hanggang bukas. Pero inaasahan pa rin dadami ang mga pasahero sa mga terminal ng bus, lalo na sa Baliwag Bus Station sa Cubao. Doon sa mga bus terminals, especially sa EDSA, dito sa may Baliwag Transit,
yan, meron din love yan. Nagkakasabay-sabay yung dating ng bus, nagkakasabay-sabay yung dating ng pasaheros. Pero ito naman ay tolerable naman. Patuloy naman ang mahigpit na seguridad ng kapulisan kung saan nag-deploy na ng halos 12,000 Metro Manila Police sa kalunsuran para sa undas. For as long as we have the maximum visibility, andyan yung ating mga force multiplier, andyan yung mga national support units, personnel from other government agencies, just like MMDA, we can easily address those situations. Nakansila rin ang ilang flights sa NAIA Terminal 4 dahil sa sama ng panahon dala ng Bagyong Leon, kasama ang mga biyahe patungong Busuanga, Naga at San Jose Airport. As of 3 p.m. today, I received the report. We had 6 cancellations from T4. I'm yet to get the compilation for all terminals. Pero ito yung may kinalaman sa cancellations due to the typhoon. Gayunpaman, tuloy pa rin ang mga pasaherong pauwi ngayon para makasaglit sa kanilang mga pamilya ngayong long weekend at makabisita sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Barbie, bagamat patuloy pa rin ang pag-alis ng mga bus dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, kasabay nito ay ang pagdating pa rin ng mga pasahero dito sa terminal at karamihan nga sa kanila ay galing pang trabaho. Pero ilan sa kanila ay maagang nakapag-book ng kanilang mga biyahe pa uwi ng kanilang mga probinsya. Nang sa gayon ay maagang mabisita ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero may mga ilan dito mga pasahero, Barbie, na kung tawagin ay chance passenger o nagbabaka sakali na makakuha sila ng mga seats pauwi ng kanilang mga probinsya. At kaakibat naman ito, Barbie, ay ang police visibility na ipinapatupad naman ng Southern Police District nang sa gayon ay masiguro ang kaligtasan ng maraming mga pasahero dito sa terminal, lalong-lalo na ngayon na bisperas ng undas. Barbie? Maraming salamat, Ian Maghanoy mula sa PTEX. Bisperas ng Todos Los Santos, mga ka-A to Z, at unti-unti na nga dumaragsa ang mga kababayan natin sa iba't ibang sementeryo. Kaya't ang ilan, partikular na ang mga private cemeteries sa Metro Manila, magdamagan ng nakabukas para mas mahaba ang oras na makabisita ang publiko sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Dumako tayo ngayon sa Loyola Memorial Park para sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Ace, kumusta dyan sa Marikina City? Barbie, sa kabila ng pabugso-bugsong ulat ngayong araw ay nagsimula na dumagsa ang ating mapabayan sa mga sementeryo para dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ito'y para hindi na rin makipagsabayan pa sa dagsa ng mga tao bukas. Hindi alintana ng 92 anyos sa si Nanay Belen ang kanyang edad makapagtirik lang ng kandila sa puntod ng kanyang yumaong asawa ngayong bisperas ng Todos Los Santos. Taon-taon ka magpunta sa Loyola Memorial Park sa Marikina si Nanay Belen kasama ang dalawang anak, pero imbis na mismo November 1, inagahan na nila ngayon. Alam mo, minsan 1 taon lang yan. Pinupuntahan namin, paraing tao. Tsaka baka umulan, hindi ako makakapunta. Kaya nagpunta na kami ngayong mag-iina. Tansya ng pamunuan ng Loyola Memorial Park Marikina, aabot sa 170,000 kada araw ang bibisita sa sementeryo simula ngayong October 31 hanggang November 2. Mas mataas ito kumpara sa 120,000 kada araw noong isang taon. Kasi nung last Saturday and Sunday, expect namin marami na rin pupunta pero hindi ganun talaga dumagsa. May mga nagpunta just to install yung mga tents nila para preparation din para ngayon talaga. Pero expectation namin ng Sunday, talagang dapat marami pero hindi naman ganun kaano. So baka ngayon talaga sila magpuntahan. Gayunman, hindi gaanong naiipon ang mga bumibisita sa Memorial Park dahil magdamagan itong bukas. Ang pamilya Ravano dito na magpapalipas ng gabi. Sila mga bagong dating, kaya pumunta kami ngayon kahit gabi na kasi malayo pa sila. Magdamagan ding bukas ang Manila Memorial Park sa Parañaque hanggang November 2 kung saan inaasahan ng dagsa ng aabot sa halos 1 milyong katao. Mas maluwag na kasi tayo since pandemic po, so napapansin natin na tumataas na rin po yung bilang ng mga dalaw po. Para maiwasan ang masikip na daloy ng trapiko sa loob ng sementeryo, nagpatupad na sila ng one-side parking scheme. May diversion po tayong ginagawa kasi iniiwasan po natin magkaroon ng parking. Kaya yung may diversion po tayo. And then nakalatag naman po yung ating PNP traffic para at least ma-manage po ng maigi yung papasok at palabas. Sa libigan ng mga bayani naman,
Mas sinigpitan ng seguridad para mas ligtas ang paggunita nang aabot sa 80,000 na mga kaanak ng yumaong mga uniform personnel. The security protocol has been established in order for us to ensure the safety and security of our visitor coming over here who will pay respect to their departed loved ones. Bukas ang libingan ng mga bayani mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Bagamat karamihan sa mga sementeryo sa ating bansa, mapapribado man o pampubliko, ay nagluwag na sa kanilang mga panuntunan, gaya na lamang na mas pinahabang operating hours. Nagpalala ang mga otoridad na mahigpit pa rin ipinatutupad ang pagbabawal sa pagdadala ng patalim na bagay sa loob ng sementeryo, maging sa mga nakalalasing na inumin, baraha at iba pa. Barbie. Maraming salamat, Ace Cruz mula sa Marikina City. Samantala, abiso po sa mga dadalaw sa mga yumaong mahal sa buhay ngayong November 1. Nagsimula na pong magtaasa ng presyo ng mga bulaklak sa Dangwa bilang paghahanda nga yan ng marami sa araw ng mga patay. Dahil sa pagtaas ng presyo mula sa mga supplier, partikular na raw sa China, nadagdagan ang presyo ng mga stargazer, orchid at chrysanthemums. Iba-iba ang presyo ng mga bouquet at basket ng bulaklak, depende sa sukat at design. Nagsisimula ang mga bouquet sa 300 pesos hanggang 1,000 piso, habang ang basket naman ay nasa 100 piso hanggang 1,500. Kung bundle naman ng orchids ang gusto, meron pong 500 habang nasa 300 pesos hanggang 1,500. Ang mga sunflower bundle depende sa laki. Meron din pong available na dried flowers na nakalagay sa basket na nagkakahalagang 150 hanggang 2,000 pesos depende sa disenyo. Matapos ang malakas na hagupit ng Bagyong Leon sa Northern Luzon, inaasahang tuluyan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o di kaya hanggang Biyernes ng umaga. Gayunpaman, magiging maulan pa rin po ang undas ayon sa Pag-asa. Narito ang ating balitang A to Z. Malakas pa ang Super Typhoon Leon Huwebes ng madaling araw, kaya itinaas pa ng Pag-asa ang ilang bahagi ng Batanes sa pambihirang signal number 5. Umabot kasi sa 155 kilometers per hour ang lakas ng hangin ng Super Typhoon Leon. Sa bayan ng Itbayat, hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang Santa Maria de Mayan Church na isa sa pinakalumang simbahan sa lugar. Nagkandatuklap naman ang yerong bubungan sa paaralan sa isla ng Babuyan Claro at nagkandaputol ang sanga ng mga punong kahoy. Pero dakong alas 8 ng umaga ng Huwebes ay nagsimula na itong humina habang papalayo ng Pilipinas hanggang tuluyan ng maglandfall sa Taiwan nitong hapon. Kaya naman, nagsimula na rin ang mga tauhan ng munisipyo ng Ivana, Batanes sa kanilang clearing operations. Although papalayo na nga itong si Leon sa extreme northern Luzon, asahan pa rin natin yung rains with gusty winds sa may Batanes, pati na rin sa may Babuyan Islands. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Itbayat, Batanes, samantalang ibinaba na sa signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, gayon din ang hilagang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, aasahan pa nga rin natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman sa trough netong si Leon. Sa kabila ng paghina at unti-unting paglayo ni Typhoon Leon, abiso ng Weather Bureau, magdala pa rin ng mga panangga sa ulan ngayong undas. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga rescuers sa mga nawawala sa Valencia, Spain matapos ang malawakang pagbaha. Dulot rin ng malalakas na pag-uulan sa loob ng 8 oras na ikinasawi na ng hindi bababa sa 75 katao. Pinalubog ang maraming nagsangan sa naturang lungsod, kaya naman nagdeklara na ng 3 araw ng pagluluksa ang pamahalaan ng Espanya. Wala rin kuryente ngayon sa daan-daang libong kabahayan. Ito na ang pinakamatinding pag-uulan at pagbabaha na kanilang naranasan sa loob ng dekada. Nagtalaga na ang otoridad ng halos 1,000 mga pulis, bumbero at mga sundalo para sa search and rescue operations at para matulungan ang lahat ng apektadong residente. Susunod ngayong undas, mga motorista, pinag-iingat ng MMDA sa mga tinaguriang deadliest roads sa Metro Manila. At planning for vacation, Malacanang. Inilabas na po ang listahan ng mga holiday para sa 2025. Alamin.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa na nag-yon nila overspeed. Ikaw naman. Napakabagal na ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway kasabay ng pagbiyahe ng mga motorista para sa Undas. Sa Balintawak Toll Plaza, halos tumigil na ang galawan ng mga sasakyan. Moderate to heavy traffic naman ang sitwasyon sa northbound lane, partikular na sa Mapulang Lupa, Valenzuela. Paalala sa mga motorista, magpakabit po ng RFID at tiyakin na may load ito para mabilis na makaiwas sa mahabang pila sa toll gate. Kadalasan daw kasi tumatagal ng 5 minuto ang biyahe kung cash ang bayad. We deployed more personnel. We have an average of about 1,500 personnel from patrol crew, incident response team, security, and our toll lane assist. And also, starting today at 6 a.m., nag-implement kami ng free towing para sa mga Class 1 vehicles. Nakaposisyon na ang halos 32,000 mga pulis sa buong bansa para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng publiko ngayong araw ng mga patay. Ayon kay Police Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, dinagdagan pa ang bilang ng mga pulis na handang magbantay depende sa sitwasyon at sa pagpapasya ng mga regional director sa kani-kanilang lugar. Ayon sa PNP, wala namang nakikitang seryosong banta sa seguridad ngayon, pero pinaaalalahanan ng lahat na mag-ingat sa mga pumupuslit na kriminal, lalo na kapag lumalabas ng bahay. Siguraduhin niyo pong nakakandado ang inyong mga bahay at mga bintana at ibilin niyo po hanggat maaari yung inyong mga bahay at siyempre yung lagi nating paalala na kung magpo-post po tayo kahit after na lang po ng ating bakasyon para hindi rin po tayo masisingitan ng mga akyat bahay members po na makikita na nagpo-post po tayo na wala po tayo doon sa ating mga bahay. Abiso sa mga motoristang babalik sa mga probinsya ngayong Undas. Pinag-iingat ng Metro Manila Development Authority ang lahat, lalo na sa mga tinaguriang deadliest highway ng Metro Manila. Kung ano yan, alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kalma, pasensya, handa at maingat. Ilan lamang ito sa mga nararapat na baunin ng mga motoristang pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Undas. Karamihan kasi sa atin ngayon nagmamadali, makahabulang para di maipit sa matinding traffic. Pero payo ng otoridad, hinay-hinay sa pagmamaneho para maiwasan ng sakuna lalo na sa mga tinaguriang deadliest highways ng Metro Manila. Kabilang sa mga dapat iwasan ng Commonwealth Avenue na minsang binansagang killer highway. Malapad kasi
ito kaya iniiwasan ang pagtawid direkta sa kalsada. Marami na rin kinuhang buhay ito. Isama pa sa listahan ng Circumferential Road 5 o C5 at syempre ang pinakamataong kalsada sa Kamaynilaan, ang EDSA. Ito ang isa sa mga pangunahing kalsada sa bansa na nagkokonekta sa iba't ibang lungsod. Drunk driving po natin. Aside from that, meron po tayo, syempre alam naman natin, traffic. So yung mga bumper-to-bumper accidents, yung mga slight collisions, yung mga hindi pagbibigayan. Normally, during rush hours po yan. Dahil sa dami po ng mga sasakyan na dumadaan, mga hindi po nagbibigayan. And also yung mga late evenings po natin at mga early mornings. Sa tala ng MMDA mula Enero hanggang Setyembre, umabot na sa halos 5,000 ang bilang ng aksidente sa EDSA. Humahabol din sa bilang ang C5 na may 4,500 na, habang sa Commonwealth nasa humigit 2,500 na. Ayon sa MMDA, kung hindi overspeeding, nakainom, inaantok, nakatulog o di kaya na may hindi aware sa pagpreno, ang kadalasang sanhi ng mga aksidente sa EDSA, C5 at Commonwealth Avenue. Minsan, talagang kawalan sa pag-iingat ng ilang motorista ang dahilan na ang iba o ang karamihan ay mula sa mga motorcycle riders. Hindi biro ito dahil kaligtasan at buhay ng nakararami ang nakataya sa likod ng mga numerong ito. Saksi dyan si Tatay Frederick na nadali habang nasa EDSA. Nakahinto ako, binangga ako ng motor eh. Yung bumper to bumper, di ikaw naman. Abante ng konti. Distance. Eh yung motor masyadong mabilis eh. Kaya ang ilang mga motoristang madalas dumaan sa kalsadang suki ng aksidente natuto na. Bago po kami lumabas sa garahe o bumiyahe, mag-check po muna kami ng mga brake, ganyan po. Brake or mga ilaw. Defensive driving, laging maingat. Tapos i-maintain yung speed limit, which is 60 kph lang. Kaya ngayong uwian sa probinsya ang karamihan sa mga sasakyan, paalala ng MMDA. We have to ensure that our vehicles are roadworthy. It's one of our responsibility para hindi po tayo makakos ng accident or hindi po tayo makakos ng aberya sa kalsada. Meron po tayong mga speed limits, hindi lang po sa kahabaan ng EDSA but also sa mga national roads po natin tulad po ng Commonwealth, C5, R10, road, or tinatawag na Radial Road 10 po natin. And the other national roads po, meron po tayo dapat ino-observe na speed limit. Ngayong dagsang mga biyahero para sa undas, paalala ng ahensya. Sundin ang mga patakaran sa kalsada, mag-ingat at sa pagdadrive ay alalay para makauwi ng ligtas sa inyong mga mahal sa buhay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Muling itinalaga ng Malacanang si Mona Lisa Di Malanta bilang chairperson ng Energy Regulatory Commission. Ito ay matapos ipawalang bisa ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension kay Di Malanta. Matatandaang sinuspende si Di Malanta dahil sa reklamo sa kanya sa pagre-regulate ng singil ng Meralco distribution rate. Samantala, nakumpleto na po ng COMELEC at NERO Joint Venture ang produksyon ng 110,620 na automated counting machines para sa 2025 elections 2 buwan bago ang nakatakdang deadline. Maliban sa mga makina, agad ding naayos ng NERO JV ang ilang paraphernalia na gagamitin sa halalan. Nagplaplano ka na ba ng mga bakasyon mo for next year? Pwede na po yan mga ka-A to Z dahil inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga holiday para sa 2025. Sa pirmadong Proclamation No. 727 ni Pangulong Marcos, May 10, may 10 regular holidays sa susunod na taon. Kasama po dyan ang Pasko, ang araw ng bagong taon, mahal na araw, maging ang araw ng kagitingan at araw ng mga bayani. Mayroon namang 4 na special non-working holidays o days, kasama ang Ninoy Aquino Day, November 1 para sa Undas, pista ng Immaculada Concepcion at December 31 bilang huling araw ng taon. Special working day naman ng EDSA People Power Anniversary, paliwanag ng palasyo. Nasa linggo ang petsa ngayon, kaya walang holiday o lingguhang weekend. Samantala, nakabase naman sa lunar calendar ang holiday para sa paggunita ng mga okasyong pang-Muslim. Kaya naman, planuhin na po ang bakasyon. Sa aming pagbabalik, ilang mga fan, binisita na ang mga puntod ng mga kilalang personalidad at mga artista ngayong Undas. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Napakabagal na ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway kasabay ng pagbiyahe ng mga motorista para sa Undas. Sa Balintawak Toll Plaza, halos tumigil na ang galawan ng mga sasakyan. Moderate to heavy traffic naman ang sitwasyon sa northbound lane, partikular na sa Mapulang Lupa, Valenzuela. Paalala sa mga motorista, magpakabit po ng RFID at tiyakin na may load ito para mabilis na makaiwas sa mahabang pila sa toll gate. Kadalasan daw kasi tumatagal ng 5 minuto ang biyahe kung cash ang bayad. We deployed more personnel. We have an average of about 1,500 personnel from patrol crew, incident response team, security, and our toll lane assist. And also, starting today at 6 a.m., nag-implement kami ng free towing para sa mga Class 1 vehicles. Nakaposisyon na ang halos 32,000 mga pulis sa buong bansa para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng publiko ngayong araw ng mga patay. Ayon kay Police Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, dinagdagan pa ang bilang ng mga pulis na handang magbantay depende sa sitwasyon at sa pagpapasya ng mga regional director sa kani-kanilang lugar. Ayon sa PNP, wala namang nakikitang seryosong banta sa seguridad ngayon, pero pinaaalalahanan ng lahat na mag-ingat sa mga pumupuslit na kriminal, lalo na kapag lumalabas ng bahay. Siguraduhin niyo pong nakakandado ang inyong mga bahay at mga bintana at ibilin niyo po hanggat maaari yung inyong mga bahay at siyempre yung lagi nating paalala na kung magpo-post po tayo kahit after na lang po ng ating bakasyon para hindi rin po tayo masisingitan ng mga akyat bahay members po na makikita na nagpo-post po tayo na wala po tayo doon sa ating mga bahay. Abiso sa mga motoristang babalik sa mga probinsya ngayong Undas. Pinag-iingat ng Metro Manila Development Authority ang lahat, lalo na sa mga tinaguriang deadliest highway ng Metro Manila. Kung ano yan, alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kalma, pasensya, handa at maingat. Ilan lamang ito sa mga nararapat na baunin ng mga motoristang pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Undas. Karamihan kasi sa atin ngayon nagmamadali, makahabol lang para di maipit sa matinding traffic. Pero payo ng otoridad, hinay-hinay sa pagmamaneho para maiwasan ng sakuna lalo na sa mga tinaguriang deadliest highways ng Metro Manila. Kabilang sa mga dapat iwasan ng Commonwealth Avenue na minsang binansagang killer highway. Malapad kasi ito kaya iniiwasan ng pagtawid direkta sa kalsada. Marami na rin kinuhang buhay ito. Isama pa sa listahan ng Circumferential Road 5 o C5 at syempre ang pinakamataong kalsada sa Kamaynilaan, ang EDSA. Ito ang isa sa mga pangunahing kalsada sa bansa na nagkokonekta sa iba't ibang lungsod. Drunk driving po natin. Aside from that, meron po tayo, syempre alam naman natin, traffic. So yung mga bumper-to-bumper accidents, yung mga slight collisions, yung mga hindi pagbibigayan. Normally, during rush hours po yan. Dahil sa dami po ng mga sasakyan na dumadaan, mga hindi po nagbibigayan. And also yung mga late evenings po natin at mga early mornings. Sa tala ng MMDA mula Enero hanggang Setyembre, umabot na sa halos 5,000 ang bilang ng aksidente sa EDSA. Humahabol din sa bilang ng C5 na may 4,500 na, habang sa Commonwealth nasa humigit 2,500 na. Ayon sa MMDA, kung hindi overspeeding, nakainom, inaantok, nakatulog o di kaya na may hindi aware sa pagpreno, ang kadalasang sanhi ng mga aksidente sa EDSA, C5 at Commonwealth Avenue. Minsan, talagang kawalan sa pag-iingat ng ilang motorista ang dahilan na ang iba o ang karamihan ay mula sa mga motorcycle riders. Hindi biro ito dahil kaligtasan at buhay ng nakararami ang nakataya sa likod ng mga numerong ito. Saksi dyan si Tatay Frederick na nadali habang nasa EDSA. Nakahinto ako, binangga ako ng motor eh. Yung bumper to bumper, di ikaw naman. Abante ng konti, distance. Yung motor masyadong mabilis eh. Kaya ang ilang mga motoristang madalas dumaan sa kalsadang suki ng aksidente natuto na. Bago po kami lumabas sa garahe o bumiyahe, mag-check po muna kami ng mga brake, ganyan po. Brake or mga ilaw. Defensive driving, laging maingat. Tapos i-maintain yung speed limit, which is 60 kph lang. Kaya ngayong uwian sa probinsya ang karamihan sa mga sasakyan, paalala ng MMDA.
we have to ensure that our vehicles are roadworthy. It's one of our responsibility para hindi po tayo makakos ng accident or hindi po tayo makakos ng aberya sa kalsada. Meron po tayong mga speed limits, hindi lang po sa kahabaan ng EDSA but also sa mga national roads po natin tulad po ng Commonwealth, C5, R10, road, or tinatawag na Radial Road 10 po natin. And the other national roads po, meron po tayo dapat ino-observe na speed limit. Ngayong dagsang mga biyahero para sa undas, paalala ng ahensya. Sundin ang mga patakaran sa kalsada, mag-ingat at sa pagdadrive ay alalay para makauwi ng ligtas sa inyong mga mahal sa buhay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Muling itinalaga ng Malacanang si Mona Lisa Di Malanta bilang chairperson ng Energy Regulatory Commission. Ito ay matapos ipawalang bisa ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension kay Di Malanta. Matatanda ang sinuspende si Di Malanta dahil sa reklamo sa kanya sa pagre-regulate ng singil ng Meralco distribution rate. Samantala, nakumpleto na po ng COMELEC at NERO Joint Venture ang produksyon ng 110,620 na automated counting machines para sa 2025 elections 2 buwan bago ang nakatakdang deadline. Maliban sa mga makina, agad ding naayos ng NERO JV ang ilang paraphernalia na gagamitin sa halalan. Nagplaplano ka na ba ng mga bakasyon mo for next year? Pwede na po yan mga ka-A to Z dahil inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga holiday para sa 2025. Sa pirmadong Proclamation No. 727 ni Pangulong Marcos, May 10, may 10 regular holidays sa susunod na taon. Kasama po dyan ang Pasko, ang araw ng bagong taon, mahal na araw, maging ang araw ng kagitingan at araw ng mga bayani. Mayroon namang 4 na special non-working holidays o days, kasama ang Ninoy Aquino Day, November 1 para sa Undas, pista ng Immaculada Concepcion at December 31 bilang huling araw ng taon. Special working day naman ng EDSA People Power Anniversary, paliwanag ng palasyo. Nasa linggo ang petsa ngayon, kaya walang holiday o lingguhang weekend. Samantala, nakabase naman sa lunar calendar ang holiday para sa paggunita ng mga okasyong pang-Muslim. Kaya naman, planuhin na po ang bakasyon. Sa aming pagbabalik, ilang mga fan, binisita na ang mga puntod ng mga kilalang personalidad at mga artista ngayong Undas. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mga fans for life and even after life. Binisita nga ng ilang fans ang puntod ng mga kilalang personalidad at sikat na artista na iniidolo nila sa Loyola Memorial Park sa Marikina City para mag-alay ng panalangin at alalahanin ang kanilang mga naging ambag sa industriya. Ang Balitang A to Z Showbiz, Undas Special ni Lane Garcia. Yes, Barbie, lumipas man ng ilang taon mula nang sila'y namayapa na tila sariwa pa rin sa marami ang mga kontribusyon ng mga yumaong artista sa mundo ng Philippine entertainment na naging bahagi nito. At maliban nga sa mga kamag-anak ay may ilang mga fans na nagbigay pugay sa kanilang mga idolo upang sariwain at alalahanin ang mga hindi malilimutang alaala nung sila'y nabubuhay pa. Kilala ang Loyola Memorial Park bilang himlayan ng mga sikat na personalidad sa bansa. Isa sa mga patuloy na binibisita ng mga fan ang himlayan ng yumaong child star na si Julie Vega na pumanaw noong 1985 dahil sa sakit na pneumonia. Ang 63 anyos na tagahanga niyang si Josephine, sinariwa ang kanyang alaala. Nakakapanghinayang, batang-bata pa siya namatay, di ba? Super maganda talaga si Julie Vega. Tsaka bata pa lang, magaling na artista na talaga si Julie Vega. Isa pang inaalala ang rapper na si Francis Magalona. Kaya naman inalay ng kanyang tagahangang si Angel ang kanyang sikat na kantang Kaleidoscope World. Every color, every hue is represented by me and you. Take a slide in a slope. Take a look in the kaleidoscope. Hindi lang mga artista ang nakahimlay sa Loyola. Nandito rin ang puntod ng dating Senador Miriam Defensor Santiago. Naabutan pa namin ang anak ng dating senadora na inalala din ang pagiging ina. Strict po siya pero with lessons parati yung mga titulo sa amin simula bata.
Dito rin nakahimlay ang master showman Herman Moreno at mga veteranong aktor na sina Johnny Delgado, Nida Blanca, pati ang broadcaster na si Mike Enriquez. Ngayong undas, patunay nga na ang ningning ng mga bituin ay tumatawid maging sa kabilang buhay dahil matingkad pa rin ang istorya, alaala at kwento ng kanilang katanyagan na mananatili sa puso ni Numan. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. O syempre dahil uso na naman ang katatakutan at takutan, gaano ka ba katapang ngayong Halloween kapag may sumitsit sa'yo? Itutuloy mo pa rin ba ang ginagawa mo? Panoorin nga natin ang nakakakabang video. Nakakaawa. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa nobelista at literary critic na si Cesar Pavese. Ayon sa kanya, hindi natin naaalala ang mga araw, kundi ang mga sandali ang ating natatandaan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!